Pag-usapan pa natin ang mga obra sa basketball court ni Maya Carandang kasama si Mobile Journal, Denise Valdesandro. Aba, Denise, napakaganda naman ng obra ni Maya, ano? Yes, Sir Jay. At hindi madali gumawa ng obra na mural, yung malalaki. No? In this case, basketball court. Ano ang reaksyon ng mga residente sa La Union nung nakita nila, nasilayan nila itong napakagandang obra ni Kyrie Irving? Pops J, more than a reaction, no? Sobrang excited ng mga lokal doon na maglaro. So right after painting, no, saglitang pagpapatuyo ng basketball court, nagdagsaan agad yung mga players doon, no, para maglaro. At beautiful backstory lang doon kung bakit napili yung sa barangay na yon sa La Union. Dahil daw yung mga lokal daw doon, syempre kada barangay, no, medyo nagkakayabangan at nabubuli yung basketball court na yun kasi luma na nga, marumi na rin. So may nag-reach out kay Maya about it at yun, pinaganda nila. Galing. At dinadagsana doon. At yung epekto ng sining, no, sa isang komunidad, makikita mo instantly, no, na uplift yung halimbawa, tagaron ka, para magiging proud ka. Yes, diba? Na may ganong obra. Sino ang gumastos sa mural paint? Kasi mahal din ang paint, ha? Yes, mahal. Pops J. Yan ang katanungan for sure ng marami. No? Sino yung nagbibigay sa kanila ng money? Kasi, Pera ba ni Maya? Pera ba ni Maya? May mga pagkakataon daw sa mga una niyang project, no, naglalabas sila, kinailangan nilang maglabas. Ngayon, thankfully, may nagpa-fund sa project niya. Pero ito, Pops J, ayaw niyang pangalanan eh. Ayaw niya, sorry. Excuse me. Ayaw niyang pangalanan dahil it's a private entity. Happy Anonymous. Happy Anonymous na fan ng art at ng sport. At ayun ang nagbibigay ng allowances and like all the expenses para dito sa art ng team ni Maya. And as well as meron ding nagsusupply ng painting nila. So, bahagi ba ng creative process ni Maya na piliin kung saan niya sisimulan at ano yung next na lugar na lalagyan niya ng obra? Yes. Kasi syempre, ang mga artist meron siyang direksyon na sinusunod. Ayun, Pops J, sila ng team niya, kasama nitong private na entity na nagpa-fund sa kanila, nag-meeting sila, at sila yung nag-uusap. Sa kwento nitong sa La Union, actually, hindi ito dapat yung una niyang project. No? As per doon sa nagpa-fund sa team ni Maya at kay Maya, gusto daw sana, no, Boracay ang unahin. Pero at that time daw, andito na kasi yung La Union, andito na yung paintings, andito na yung mga materyales. Sinadjust na ni Maya at naglakas loob na siya na, sir, no? Baka pwede na natin unahin yung La Union. And so, we have the painting Hindi of ba malapit Kyrie sa puso ni Maya ang La Union, kaya niya inuna ito? Hindi sa dahil malapit, sobrang coincidence lang. Kasi meron daw random person na nagsuggest sa kanya. At nung nakita niya, kung nagustuhan niya agad. Sabi niya, eto na yun eh. Galing. Ito na, in my soul, I know, ito na yung una kong project for Maya 100. Very nice. Una niyang nilikha ang mural ni Kobe Bryant at LeBron James sa Taguig, ano? Yes. Okay, nakita na natin yan. Ngayon si Kyrie Irving. Ang tanong, sino ang susunod na icon ang nagagawin niya? Pops J, I was so excited kasi doon sa interview namin, ang nabanggit niya, in Time for Paris, it's supposed to be Carlos Yulo. Kaya lang nung nakausap ko na siya, ang next daw, hindi pa sure kasi nagbago ng location, dapat Cavite. Ngayon, uunahin muna nila ang Boracay. And for the figure, for the Filipino icon or sport icon, we're not sure pa kung sino. That would be a fitting tribute para dito kay Carlos Yulo, ano? Sana, Pops na nakadalawang ginto dito sa Paris Olympics. 100 ang murals na gustong gawin ni Maya. May particular na rason ba? Bakit 100? Ba't hindi 200? Wala namang sinabi, Pops J, no, kung bakit 100. Pero binahagi naman sa akin ni Maya na wala namang certain time frame kung kailan na dapat matapos natin tong 100 basketball court murals in this specific year. But kung kakayanan daw, no, per month, isa, dalawa, makagawa sila. As long as it keeps on getting funded, no, may mga materyales. Sabi pa nga daw nung kausap niya, nung pinaka-head nila, no, Pops J, parang kung kaya pa gawing 200, bakit hindi? Pero baka sobrang tanda na raw ni Maya by then. At naintindihan ko na si Maya ay galing sa tinatawag na hip-hop culture. Ang basketball is part of that. Ang paggawa ng mga obra sa kalye is part of that. Street art. Wala ba siyang balak na lumihis na instead of basketball icons ang kanyang gawin,
mga historical figure naman. Pops J, Maya, hindi niya sinasarado yung possibility. So bukas siya doon sa gano'n, ha? Iba-ibang imahe. Kasi doon nga sa history ng mga nagawa niya, una, diba, si Lebron, si Kobe, ngayon si Kyrie. Ang susunod nga dapat is Carlos Yulo. So hindi naman yun specifically under basketball. Any possible na icon na Pinoy or related sa history natin or sa culture natin. At meron nga siya, alam kong painting na obra ng babae. So anything na, art, anything as inspiration, pwede rin ng mga yan, national heroes natin, di ba? Rizal, di ba? Bonifacio. Wala siyang, wala ka pa nakikitang ganong balak kay Maya. Wala pa naman siyang nabanggit. Pero I believe yung team ni Maya and Maya, they're open to suggestions. Tulad naman itong sa La Union, it was a recommendation, it was a suggestion by a random or an anonymous person. At ito, they made it possible, Pops J. Okay. Alright. Maraming salamat, Mobile Journal, Denise Valdesancho.